Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon sa akin Facebook friends and family. I hope you're having a happy weekend. May magandang topic po tayo today. We will be talking about whose job is it? Kanino bang trabaho to? Or kanino bang responsibilidad ito? Okay? Whose job is it? So, babalikan natin yan. Let's start out, as we start out always, by praising God, thanking God. So isabay ko na sa pagbati ko sa inyo. Lord God, I thank you for Filipinos who are in Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating hardworking Filipinos who are all around the world, taking care not only of themselves, but they're taking care of their family, and they're also fueling our economy. Lord, we thank you not only for the blessings, we thank you for all the struggles. So tandaan po natin lahat yon. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagsubok, pag-usig, struggles natin. It's meant to make us even stronger. So watching from Hong Kong, si Mayo Nice. Andy, kamusta ka rin? Indaylin, good afternoon. De Dumo, Male, Yao, Arl, yeah. Nympha, De Guspas, hello ulit. Thank you for being consistent sa ating pong vlog at pangangamusta dito po sa Facebook. Harry Viduya, Romel Guevara, magandang hapon sa inyo. So let's always start with a grateful heart. Alam ko po na kapag may problema, family problems, relationships, lalong-lalo po pagka meron may sakit, ang taas ng presyo ng kuryente ngayon, so kung panahon magbayad ng bill, end of the month, start of the month, so nakuha yung sweldo pero hindi pa nabibilang, ubos na. Challenges cannot be underestimated. You know what? One thing I learned, kasi nag-start ako bilang konsehal before becoming congressman, senator, speaker, secretary of foreign affairs, and senate president. Bilang mga konsehal, ang kaibahan kasi, walang problemang maliit. Diba? So, for example, minsan pag nasa senate ka, parang may hingi sa'yo ng tulong for tuition, o kaya meron siyang may sakit na kulang yung pang-opera o kulang sa gamot. It's always important, pero minsan may tendency yung ibang, let's say, senators to say na, total, ako nagpasa ng PhilHealth bill o kaya naglagay ako ng napakalaking pondo sa DOH, so hindi ko man matulungan ng husto yung isang may sakit, natulungan ko naman kayong lahat, di ba? Or minsan, pag speaker ka, napakalaking pondo, napakaraming batas na naayos mo. Pero yun nga, pag ikaw ay kagawad, konsehal, barangay captain, even mayors of municipalities na konti yung pondo, walang maliit at o malaking problema eh, di ba? So for example, yung isang nasa burol na hindi mailibing yung kanyang kamag-anak, for him or her, that is the biggest problem in the world, di ba? Kung nanay mo o asawa mo kailangan ng chemotherapy at kulang, hindi mo naman iintindihan yung pondo ng PhilHealth o yung kalagayan ng healthcare sa buong Pilipinas. Ang pinaka-importante sa iyo, yung paano mapagamot yung kamag-anak mong may sakit, di ba? So, yun po ang isang benefit ng nakapag-local at nakapag-national. Mababalance mo na yes, the higher your position, the more you can do, but the more na nasa grassroots ka, the more na alam mo na every single problem is a big problem. So the question is, whose job is it? So let me go back in time. Alam nyo po, nung dumami yung Christian sa period po ng Rome, di ba sa Rome, Roman Empire, they took care of course of the officials, di ba? Yung mga nobles nila, yung si Caesar, mga senators nila, and isang inaalaga nila, mga sundalo nila. Kasi syempre, as they conquer other places, then they plunder it. Ibig sabihin, kinukuha yung mga kayamanan. May reward yung mga yan, whether lupain,
or whether babayaran sila or share of yung mga na-plunder nila. In modern times, parang lahat inaasa natin sa gobyerno, lalo sa socialist government, di ba? Sa capitalist governments, democracy, halos parang socialism na rin minsan na free education, health, yung mga kalye, etc. Pero may halo, di ba? For example, sa atin, yung mga pinaka-convenient natin na highways, panay toll road, may bayad din. Unlike, for example, sa US, kaya nga freeway, dahil libre siya, di ba? NJ Alamia, labanan mo sila, Senator, kahit ikaw lang mag-isa. NJ, thank you po sa iyong paalala. Sinabi din sa akin ni Bishop Bam, kung tawagin po namin, si Bishop Oriel. Pinaalala niya sa akin na kung may mission sa'yo si Lord, kahit mag-isa lumaban. So pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po ang ating bansa, we will continue to advocate, we'll continue to, basta ang prayer ko, ilagay ako ni Lord kung saan niya gusto at gawin ko yung gusto niya. Siguro I'll take this opportunity to thank all of you who's not only, yung iba giving me the benefit of the doubt, yung iba full faith and confidence, and let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot, at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc. dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation. Minsan kasi hulugan din yung mga allegation. But that's not our topic today. June Bauto from Kuwait, Danilo Leharde, watching from Paris, France. Yan, sa Paris pa siya. God bless you guys. No? Yun ang gusto ko po pag medyo hapon at late at night. Ating mga kababayan abroad nakakasabay din. Gilbert Ubana, salute pabalik sa iyo, Gilbert. So, guys, itutuloy po natin ang ating advocacy. As I told you, medyo pinapayuhan ako na medyo mas statesman, medyo mas may grace and love. Pinapaalala sa akin parati ng mga Christian leaders, hate the sin but love the sinner. Sabi ko nga, di ba, hate the sin, love the sinner, pero buwagin ang sindikato. Ayan, kasi maraming sindikato talaga eh. So, I was saying guys, whether you talk about education, whether you talk about feeding programs, whether you talk about health, mga ospital, mga clinic, Tito Leroy Tan, God bless you. Thank you for your love, Tito Leroy, at parating yung pagpapaalala mo sa akin na huwag magkasakit at ano yung mga home remedy pagka nagkakasakit o yung mga preventive, katulad sabi ni Tito Leroy, yung honey nakakalaban daw ng bakterya sa throat para whether it's madalas ka magka-sore throat o acid, mag-honey daw. Thank you for that, Tito Leroy. Usay Kuwiko, God bless you. Bal Mercida, hello, gabayan kayo ng Panginoon. Kailangan po talaga. But remember guys, don't only pray for the leaders, business leaders, religious leaders, community leaders, leaders sa education, sa country na you like. Pati yung hindi nyo gusto, lalo nyo pag-pray. Kasi nga, dapat itama ni Lord tayong lahat, di ba? Pag hindi tinama ni Lord lahat ng leaders natin, tatamaan na tatamaan tayong lahat. Michelle Boward from Hawaii. Yan, Jess Saldua, good afternoon sa iyo. Blessings from Hong Kong, Sheila Labutan, God bless you. Dagdag tapang, laban lang po, Marlon Inco. Thank you, thank you. Minsan kasi may nagsasabi sa akin, bawas-bawasan ng tapang, meron yung iba. Lahat naman sinasabi laban. Yung iba naman, dagdagan yung tapang. So, let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban-laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract. Ayusin natin kung anong kalaban. Ang kalaban, poverty, kalaban, kahirapan, kalaban, mataas na presyo, kalaban din ay ang corruption. At pag sinabi natin corruption, hindi lang yung tao, pero yung sistema. So guys, whose job is it? So nung Roman times, nung nagkaroon ng Christian community, so
pasintabi sa akin mga kapatid dito from the different religions, I just want to talk a little bit about the Christian community during the Roman Empire. Sila nag-start nung radical love at yung pagkakaroon ng mini schools, pagkakaroon ng ospital, pagkakaroon ng mga doktor na libre. So nung ancient times, hindi po gobyerno ang may trabaho sa yung ibang social service. Yung public works, at nung public works nung una ay very basic. For example, sanitation, di ba? Yung maraming nagkakasakit sa Industrial Revolution. So, panahon man ng Romans or nung sa kanina may taga-Paris, yung mga taga-UK dyan, di ba? Nung nagkaroon dyan ng industrialization, maraming sakit. Bakit? Kasi nga walang mga drainage, walang sewerage. Tapos yung dumi, whether dumi ng tao o yung mga waste, lalo nung nagka-factories, kung saan-saan lang tinatapon. So when I say public works, pati tubig. Di ba? Dati kaya nga tabi ng river parate. That's why the richest civilizations, for example, Egypt sa tabi ng Nile River, di ba? Ang hanggang ngayon, whether Thailand o Vietnam, dahil sa rivers nila, yung agriculture, whether it's rice or whether nga yung delivery or transportation ng mga goods, di ba? But nung mga panahon na yon, Rod Oriesa, thank you. 3 a.m. sa California, pero nanonood na nakikita mo kami at nanonood ka. I'm sorry if I woke you up, and I hope worth it yung ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko lang kasi emphasize is that while it is the duty and responsibility of government to provide for our people, sabi sa Bible, prevent evil and to do good, di ba? So dapat kabutihan ang ginagawa ng gobyerno, then prevent evil. So when say prevent evil, kasama dyan ang peace and order, kasama dyan yung halimbawa yung pinagbabawal na gamot, kasama dyan yung halimbawa protection of property, yung hindi ka nakawan, di ba? So promoting good, kasama dyan yung tamang edukasyon. But nung araw, trabaho po ng bawat tao yon. So, nung araw, yung church, hindi naman building yon, more of a community, especially nung hindi pa Holy Roman Empire na kung saan hinuhuli pa yung mga Christians, patago yung churches nila, pero they're practicing radical love by sharing yung pera nila, then building communities, tapos yung mga doktor, paggagamot. So, my point is, if you ask, kanino bang responsibilidad na palakihin yung mga anak na responsible citizens? Huwag maging bastos. Huwag maging violent sa school. Huwag magnakaw. Primarily, the parents, the family. Pero trabaho din po ng church yon. Trabaho din po ng imam yon. Trabaho din po ng pastor. Trabaho din po ng ministro. Trabaho din po ng pari yon. Trabaho din po ng school yon, di ba? Kaya nga pinapapasok sa school para turuan ng tama. Pero syempre, kung half day yung school, 60, 70, 80 yung classroom, hindi naman mababantayan ng teacher lahat ng mga estudyante. So, karamihan ngayon, barkada at saka social media. At sa social media, hindi natin nababantayan lahat. Marami din pong mga masasamang tinuturo. Marivic Yasui, did I say it correct? From Japan. So, pag may nakita kang beautiful na tao or beautiful woman sa Japan sa afternoon, anong sasabihin mo? Magandang hapon. Ayan. So, magandang hapon sa inyo dyan sa Japan. So guys, I wanted to emphasize in our short kamustahan today is that while government, so like SONA kontra SONA, I think we all understand the problem. So for example, presyo ng kuryente, hindi naman kaya ng individual yan. But syempre, kung may extra ka, yung kapitbahay mo wala, pwede mong pautangin or tulungan. Pero for example, sa pagbabantay ng anak, may kapitbahay ka, hirap din siyang turuan yung anak niya, let's say sa math. Pero ikaw magaling ka sa math, pwede ka mag-volunteer, di ba? Ang health center niyo walang gamot, may extra ka, pwede ka rin mag-share. So what I wanted to forward here today is that I really hope hindi sumama yung ekonomiya at hindi po maging mas taghirap going to our last quarter, October, November, December. Usually po, ang Pasko,
Yan po ang time ng hindi lang giving, but yan po ang time na talaga ang Pinoy kasama ang kanyang pamilya. But syempre, pag mahirap yung ekonomiya, doble, triple po ang hirap ng ating mga kababayan during this time. So, if we start changing our culture and mindset, for example po sa US, talagang kultura mag-tip. So, pinag-uusapan namin to lately kasi one benefit of yung ganito na medyo araw-araw may pagsubok, either nagla-lunch or dinner kami ni Lani kasama at saka iba naming ka-close, whether sa bahay yan or whether kung saan-saan, but mas nakakapag-fellowship at magkasama. So, binabanggit ko sa kanila, Jolan Rosario from United Arab Emirates. So, kamusta na po kayo dyan? Kamusta po mga taga-Israel, taga-UAE, Qatar, Bahrain? Alam ko, marami din tayong Pinoy sa Iraq. Let's continue praying for them. Dodi, beards more. Parang ako more beard. Dodi, thank you very much. So guys, mabalik ako doon sa pinag-uusapan natin. Minsan mas gusto ko ganitong format kasi nakikita ko comments nyo at nakakamusta ko kayo. Irene, God bless you more. Seth Camara, I love the quote. Hate the sin but love the sinners. Yes, kasi di ba Irene, lahat naman tayo work in progress. So, iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto niyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance, di ba? So let's not give up on people because God did not give up on us, di ba? Jen Nessa, watching from Italy ba yan? Flag ng Italy. Laban, thank you, Lee. Yan. Mayo, nice. Laban Sen, thank you. So guys,